Iba talaga pag yan. Iba talaga. Oo. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Pwede ka na mag-live. Davao. Pa-excuse po. Ay, excuse daw. Pa-excuse po. Lumok sa na po ang bintang niya dito sa harap. Ay, nandyan si Robin na. Ay, tabi na to. Ay, Sen! Ba't nandito ka? Sen! Assalamualaikum. Kahit plastic tayo ha. Duterte! 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 Sen, sa loob daw. Sen, sa loob daw po. Paraan po, paraan po. Excuse. Pakitanggal na lang ma'am. Kiran lang po, mga kiran lang po, mga kiran lang. Kiran lang po. Duterte! Check. Ma'am, girid lang po. Wala. Girid lang po, girid lang, girid lang. Nasa break. Sen! Tayo, set up tayo ron. Please po. Dito lang po. Sige, sige. Excuse po, excuse. Ano po ba tayo? Kalilim lang. May problema ako eh. Tuwing nagsasalita ako sa ganito, nakakasukan ako. Nakakatatlo na yata. Valedictoria na yata ako dito eh. Ngayon pa man, nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nung kami sa labas ng gate, habang
Tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Gayun pa man, kung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, umigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi ba napansin? Buhay tayo dahil sa kanya ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Andito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin nyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganon. Sabi niya, ubusin nyo yun para sa mga mahihirap yan. Ibang klase, naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera, pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. Sino ba? So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin, sa lahat sa atin dito, walang nagsasabi, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asa makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko patawarin yun. Kayo kaya niyo ba? Lahat ng pagkakataon na makukuha natin na ipaalala sa kanila, hindi tapatawad yung ginawa nila. Kukunin natin. Yung mga ganito, makapagtipon-tipon para paalala sa kanila, kinuha niyo yung leader namin. Kinuha niyo yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa Armed Forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari ng maghirap ang pamilya ng isang henerasyon.